Tuloy pa rin po ang FYI for your information. At ako po si Dennis Antenor Jr. Kausap po natin ng NSO. Middle initial lamang ang nakalagay sa middle name, kaya ayaw tanggapin ng DFA. Nangyayari. Ano po ang gagawin? Well, pupunta siya ulit sa local civil registrar. Apo. Ipa-file niya yung correction of clerical error. Parang dali, no? Pupunta lang po sa local. Yes. Mhm. Well, anyway, dun sa birth certificate kasi may pangalan yung nanay, di ba? Apo. Yung middle name natin galing sa Nanay. apelido ng nanay. Apo. So, if-file niya yung petition for correction of clerical error, tapos yung apelido ng nanay, i-annotate dun sa baba. Sa birth baba. certificate. Ayun. Ito yung mga kadalasang nagiging problema ng mga paalis ng paalis ng bansa, yung mga OFWs natin, na kadalasan nalalaman lang natin pag kinakailangan na nating gamitin yung ating birth certificate. Ayun na nga. Yun ang malungkot doon. Pero kailangan bigyan ng panahon yun eh. Kasi yung 10 days, well, at least 15 days dun sa local civil registrar. Tapos padadala pa sa NSO yan. So, more or less, mga 1 to 2 months yung buong proseso. Pwede bang mangyari, ma'am, na tama yung birth certificate mo at yung file ng NSO ay mali? Ibig sabihin, yung file ng NSO ang tama kasi yun ang nasa NSO. Kung tutusin, yung nasa iyo ang mali. Kung tama yung NSO, Tama po yung... tama din yung nasa local civil registrar. Opo, mali yung nasa akin. Yung personal copy So, niya, inaakala ko tama yung birth certificate ko. dapat magkapapareho yun. Oo, dapat parehas. Pero yung dapat for legal purposes, yung local tsaka yung NSO copies, dapat pareho. Tama. Dapat parehas. So, in short, ang mali, yung nasa iyo. Actually, ganun nangyari sa akin, ma'am. Okay, yan po ang mga kailangan yung malaman sa FYI for your information.